Go, Ma. Go po. Sorry na. Okay. Guys, how does it feel na malapit na maipalabas yung Call Me Mother ngayong MMFF? Siyempre kami po, proud at hindi makapaniwala na finally lalabas na po siya. Lahat ng mga naramdaman at naranasan namin sa shooting, sa taping, finally mabubuo na siya kung papanood na ng mga tao and even namin. Sobrang excited na po kaming lahat na mapanood. Sobrang excited na po kaming lahat na mapanood ang Call Me Mother dahil alam ko mag-enjoy po sila, matatawa, matutuwa, maiiyak. So talagang lahat ng emosyon mararamdaman nila sa movie na to. So, sobrang excited po kami. Ikaw, Ako, it feels surreal na as a viewer before ng MMFF, nandito na ako sa isang movie ng MMFF. So, excited ako na makita ng tao yung pinaghirapan ng buong team. And of course, for sure, maraming tawa ang maitatawa ng pamilyang Pilipino sa buong mundo. So, sana ay ma-appreciate pa ninyo yung ginawa namin. Ako din, nung nakita ko po yung trailer kanina, grabe ibang klase pakiramdam. Kasi nung kinukuhanan namin yun, parang sobrang natural na tawa kami ng tawa sa set. Parang walang mga camera na nakapaligid sa amin. Pero nakita namin yung trailer ko. Grabe, ganda. Sobrang. Kumusta acting experience? Sobrang ano po, no? Sobrang di makapaniwala na. Bakit tayo ito? Sa trailer ko, parang doon na nagsigit na ano talaga tayo, part talaga tayo. Artista na talaga tayo. And ayun, first time po, syempre lahat naman kami first movie po namin po. Lalo na po kung first acting, hindi naman, as in first, talaga, first MMFF, and last year lang po kumanta niyan ako sa parade, parang after na nung mga float, after nung float parade, kumanta lang ako sa program, and now hindi ko in-expect na sasakay talaga ako sa float, magiging parte talaga ako. So, thank you so much po. Very quickly, ano ba yung roles nyo sa Call Me? Ako po dito si Marco. Pero pwede mo mag-divulge masyado, pero yung role ko dito is siyang artist. Try na si Vice at si Nats. Ay, okay. Hi. Sige. Okay. Sige. Okay, sino ba na? Sige, tinatanong mo muna namin yung roles nila. Sige, bago. Ako naman po si Mayer. Okay. So, isang mabait na tao dito. Kaya abangan nila ko ano yung role ko dito. Si Mayer, abangan nila kung sino pa si Isa siyang Mayer. homemaker. Yung mga ginawa niya sa loob ng bahay ni Kuya, pinagawa rin namin sa kanya. Ako naman si Ria, isang may pinaglalaban na tao sa buhay. So, abangan niyo po. Estudyante, aktivista siya dito. And good evening, Vice, Nadine. Oh. Ako po si Mara de Jesus ng Pasig City. Yes, isa pong beauty queen yung role ko dito. Ako naman po si Mother Twinkle. Ako po yung beauty pageant coach. Ako yung nag-train kay Mara dito sa pelikula. At ako pong may bahay na tinitirahan nilang mga border ko sila na hindi nagbabayad. Naglalandian lang sila lagi sa boarding house. Tapos itong dalawang pasaway. Kumusta ka-work sila? Masaya po yung yung shooting experience namin. Nagsimula at natapos kami. Hindi nga nila alam na natapos na yung shooting. So, bitin kami. Sobra kami nag-enjoy. Masaya yung vibe kung sa namin, sa set po namin. Kaya hindi magtatakang kahit tapos yung pelikula magkita-kita pa rin kami at magkakasama kami. Masaya lang po kaya sa pelikula pag pinanood nyo, tatago sa screen kung gaano kami ka-happy as a family, kung gaano kami ka-happy dun sa boarding house, at yung naging relationship namin ni Mara, hopefully maramdaman nyo rin sa mga screens. Pero go ahead. Ano yung mga takeaways from the film na pwede makarelate yung mga Pilipinas? Madami. Natanong nga kanina ni MJ, parang sabi ko, this movie has explained to me na motherhood is beyond gender. It's beyond just, bearing a child and giving birth to a child. Mas malawak, mas malalim pa ang ibig sabihin ng pagiging nanay pala. At yung binunggit nga rin ni Nadine doon, Na wala talagang babae na magiging ready for motherhood. Parang marami kasi akong friends na gano'n, na una sinasabi nila, no, I wanna be a mom, ganyan. Tapos pag nandiyan na, parang, ganito pala yun. And that's okay, that's not a problem. The thing is, kasi yung mga ganong klase ng mga situations na dumadaan sa buhay natin, doon tayo nag-grow, doon tayo natututo. So, I would say it's part of it. yeah. At laking pasasalamat at saludo namin sa lahat ng mga pumiling maging nanay sa mundo dahil ibang klaseng tatag, responsibilidad,
at ibang klaseng pagmamahal sa puso nilang meron sila para tanggapin nila yung obligasyon ng pagiging. Based on the teaser, meron bang malalang dramatic confrontation kayo ni... Nakita niyo po doon? Oo, meron. May mas madami pa. Madami. This is half comedy, half drama. Kaya patatawanin muna namin kayo tapos tusukan na ng puso after. Madami kaming ginawang mabibigat na scenes doon. Lalo na yung character namin ni Ate Vice, magka-clash talaga dito. Malalim ang hugot namin pareho. Yes. Vice, nakawork ko na sila din in many projects na before. In this project, may parang dynamic ba na na-discover ka or parang new discovery about her as an actress and also na dito Vice? Meron ako talagang discovery sa kanya as an actress kasi pag nagkaka-eksena kami, parang wala lang. Yung parang nagbabatuhan lang kami, parang... Teka lang daw sabi ng parang napakadali lang para kay Nadine ang ginagawa niya. Yun nga yung parang, okay, gano'n lang. Pero nung pag pinapanood na namin siya sa screen, pag nagpe-preview kami, sabi ko, grabe pala talaga yung mata ni Nadine. Kaya pala ang dami ng Best Actress nominations and awards. Grabe pala talaga. Kasi parang ang dali-dali, ang simple-simple niya lang ginagawa yung mga eksena. Pero iba pag pinapanood mo na siya sa big screen. Ako naman happy ako na naging parte ako nitong bagong era ng acting ni Ate Vice. Kasi sanay tayo sa kanya before na comedy, ganyan. And also yung sa Beauty and the Beast nung last time na nagka-work kami. Talagang comedy yung mga scenes namin. But this time around, you know, may heavy scenes kami, may drama scenes kami, ganyan. So, alam mo yon, kahit alam ko na sobrang galing naman na ni Ate Vice pagdating sa comedy. Pag sa drama din talaga, naaano ako, nararamdaman ko, tumatagos din talaga sa akin. Beyond sa pagiging Mara ko yung binabato na emotions ni Ate Vice. So happy ako na na-witness ko and nakatrabaho ko siya doon. Ready din kayo for Best Actress Award? Ano po? For Best Actress Award. Hindi ako nagtataka kung magkakaroon ng another Or Best actor. Actress Award si Nadine. Parang ang dali na lang sa kanya masabit yung mga. I think for us, kasi I mean ako naman, it's always the last thing for me to parang want to achieve. Ako talaga, mas excited ako na makita ng mga tao yung pelikula. Kasi napakaganda po nung story ng Call Me Mother. So, bonus na lang yon kung masungkit namin yung mga awards. Yeah, at saka ang mahalaga sa amin yung magustuhan to ng mga manonood. Kasi yung mga manonood, napakadami niyan eh. Eh yung mga award-giving bodies, diba, binubuo siya ng mga grupo ng tao, ng ilang grupo ng tao, di ba? So, pero iba pa din pag ang humuhusga sa'yo at nakaka-appreciate nung work mo, eh yung napakaraming mga madlang people na nakapanood at nagustuhan talaga yung pinanood na pelikula at sinasabi nilang it was worth their money. May lang po, reaction lang po kasi everyone were saying na hindi na complete yung MMFF era nila kapag di po napupanood si Meme and si Miss Nadine. Ano po reaction na lang? Grabe naman yung nasama pa. Every year po hinahanap po may Miss po. How do you react? How do you feel about it? Ako yung pinagpapasalamat ko talaga yun na medyo matagal na rin akong isinama ng mga Pilipino sa pagsa-celebrate ng Pasko nila. Parang pag Pasko, kapiling talaga nila ako kasama sa mga ilang activities nila na kaya nilang gawin tuwing Pasko ay pupunta sa sinihan, kasama yung pamilya nila, tapos panonoorin yung pelikula ko. Kaya nga nung kinukwento sa akin na nung nagre-research daw sila, pag tinitingnan nila daw yung activity nung mga tao sa mga sinihan, pag pumupunta sila sa takilyera, kahit hindi nila alam yung title ng pelikula ko, sinasabi lang nila yung pelikula ni Vice. Kahit hindi nila alam kung anong title, basta pipila sila dun sa sabihin ng pelikula ni Vice. Kaya sobrang grateful ako na ginawa talaga na akong bahagi ng pamilyang Pilipino sa pag-celebrate ng Christmas nila. We're good? Kamusta naman yung mga PBB housemates? Lalo na pagdating sa mga comedy scenes. Naku, mga komedyante sila lahat. O, kaya humahaba yung mga eksena namin dahil sa kanila din. Nadadagdagan na lang. Kasi naturally, ang sasaya nila, tapos bago pa namin sila makasama ni Nadine, close na sila eh. So, sumisingaw din yung ganong closest nila, yung relationship nila ang ganda-ganda. Kaya ang dali lang sa kanilang magharutan at magpatawa. Sa mga PBB housemates, kamusta ka-work si Meme at Miss Nadine? O gandahan yung sasabihin. Pero sa lahat, madali po silang lahat sa work. Tama. Inaalalayan po nila kami, lagi may pakain si Meme. Pero mahirap din po at the same time kasi ang hirap pigilan ng tawa. Kasi talaga po nakakatawa lahat ng bato ng Meme. Ayun, yun ang problema bang mag-iisis Tawa sila. ng tao. Sa pamumuno ng leader Kahit ako. nila. Ayun, minsan nga
nga pag may mga eksena kami magkakasama, minsan nanonood na lang ako, tapos nakakalimutan ko na parte pala ako na eksena. Kasi iba kasi yung bato nila every scene, every cut, magugulat kami bago sasabihin si Meme ba si Ate, hindi kaya diretso. Tapos every shot, nag-iiba yung eksena. Ako po sobrang nakaka-amaze. Nabilib ako siyempre bago naman po sa akin kung yung pag-acting. So na-amaze ako sa kanila. Hindi pala madaling maging artista. Napakahirap nila. Nakita ko kung gano'n sila kagaling, kahusay yung professionalism nila. Sobrang happy birthday. Talaga kung alam nilang guys, as in, pero ang appreciate ko lang kay Meme, sobrang she gives us comfort talaga. Bago mag-start ang scene, dapat komportable kami. Binibigyan niya kami ng kakaibang sense of comfortability na okay kaming lahat, komportable kami sa set, and we're able to act. And again, para po kami viewer kasi iba't ibang take, iba't ibang joke. Iba't ibang joke. Namimili na lang director kung ano ilalabas niya sa joke. Isang eksena, para iba-iba yung joke kada shot. Christmas wish. Ang Christmas wish ko, bukod sa good health namin buong pamilya, at maging maayos na ang... Pupunta na sa reporter. Nangangawit na sila dito. At bukod sa... syempre gusto ko kumita ng malaki itong pelikulang ito. Kailangan ng ABS-CBN kumita itong pelikulang ito para sa pagpapatuloy ng pagsiservisyo ng kumpanya sa mamamayang Pilipino. At syempre, ang greatest wish naman ng lahat, feeling ko, sure naman ako sa dito na maging maayos na ang sitwasyon ng bansa. Pero ano ba yung kakaiba sa Call Me Mother sa existed niya na film? Kakaiba sa Call Me Mother? Yes. Yung title, ibang first time na magmula kasi nung ginawa ko yung And the Breadwinner Is, nag-iba na yung tema at yung atake ng pelikula ko. So tinutuloy lang ni Direk June Lana kung ano yung nasimulan namin. Kasi sabi niya, hindi pwedeng one time, big time lang yung And the Breadwinner Is, yung ganung atake mo sa pelikula. So itinuloy niya. So this time, ganun pa rin ang magpapatawa, mangungurot pa rin ang mga puso, pero meron kaming magandang ipinapaliwanag sa mga tao. Yung may mapupulot talaga silang magandang realization dito sa pelikulang ito. At saka, iba yung dynamics namin eh. Kahit ang dami ko ng pelikula over the years, nag-iiba kasi yung mga kasama pa iba't iba. Iba-iba rin yung pinibigay nila. Kaya iba-iba rin yung dynamics. Iba't ibang level of joy and fun. Last question. And we're good. Meron pa po ba? Renadine, your Christmas wish. Christmas wish ko? I would say sana magkasama-sama ang pamilya nitong Pasko. Gaya nga nasabi ni Ate Bas, dami lang nangyayari sa Pilipinas. I'm wishing na this time around, kahit sa Pasko lang, medyo maging naman tayo. Maging positive naman tayo. Yun, at sana panoorin niyo po ang Call Me Mother. Thank you. Thank you. Picture.